Okay, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Tuesday. Hi, partner. Bakit hubad ka ngayon? Ha? Hindi ako hubad, partner. Ano yan? Alin ang hubad? Hubad ka sa alahas. Hubad sa katotohanan. Parang may kulang, wala kang necklace today. Wala akong necklace. Oo, kasi hindi ako sanay. Nag-headband kasi ako. Okay. Oo, kasi kapag halimbawa, may headband ka na nga, tapos may necklace ka pang makapal, baka na maging ganap na talaga akong Christmas tree. Baka sabihin sa akin ni Lord, ay, ganon? Ayaw mo na maging tao? Gusto mo Christmas tree? Baka maging Christmas tree ako. Alam mo, nakakalurke. Ewan ko kung ano to, partner. Kung tayo ay, tawag dito, nasanay lamang sa mga kwento ng Hiraya Manawari, Once Upon a Time, yan. Mga fantasy. Correct, ganon. mga fantasy. Kung kaya't minsan naiisip natin yung mga ganyang klase mga eksena, di ba? Na siguro kaya marami siyang burloloy kasi dati siyang Christmas tree. Tapos yung mga tinapay nagsasalita, yung mga ganon, di ba? Sagana kasi tayo sa mga alamat ng mga bata Sa pa tayo. true. At tumatak yun hanggang sa paglaki, ha? Correct. Tingnan mo, nagiging salindila siya. Kung ano yung natutunan natin nung bata tayo, yun din yung tinuturo natin sa mga bata natin. Sa mga anak natin. Na kapag nagkasugat ka, sige, may lalabas na pare. Correct, di ba? Yung mga saan naggaling yung mga kwentong yun. Hindi ko nga rin alam na huwag ka masyadong pagala-gala sa labas. Kasi baka mamaya kunin ka, tas gagawin kang patibay ng tulay. Alam mo, dati yung Tumatak, sugat, diba? partner yung mga sugat talaga. Natatandaan ko, na-exposure ko nung bata ako, yung parish priest sa may amin, sila partner, yung medyo on the heavy side. Yan. So, kapag ka sinasabi sa akin na lalabas yung pare mula doon sa sugat ko, ina-imagine ko, ang lalaking mga pare, partner. Na paano magkakasya sa sugat mo, no? Kaya tuloy, in a way, medyo helpful din kasi next time, magiging mas careful ka. Kasi baka mamaya nga naman, sa susunod na pagkakataon, may lababas na talagang pari dyan. Nakakatakot. Nakakalurke. Totoo yan, sobrang naglilinger hanggang ngayon sa isip natin kahit malalaki na tayo at kahit alam natin na hindi naman totoo yun. Diba, halimbawa na lang yung mga kwento na pag kumakain ka ng santol, sige, pag nalunok mo yung buto, tutubo yung puno sa katawan mo. Correct. Magsasangayan, lalabas sa bibig at tenga mo. At ilong mo, lahat ng butas na pwedeng labasan, magkakaugat. Totoo yan. Alam mo, hanggang ngayon may mga ganyan ako. Kasi, diba? Ayan, buto ng santol, sampalok, butong pakwan, yung mga yan. Pag nakakalunok ako ng ganyan, meron pa rin akong ganong feeling in my mind na, hala, ano nga naman kaya kung totoo ang mga ganito, di ba? Pero yung mga magulang talaga natin, yung mga lolo-lola natin, mga kwento nila, hindi mo alam kung saan ang galing eh. Sa bagay, talaga nag-e-evolve ang panahon, di ba? Ngayon ang dami mo nang pwedeng malaman tungkol sa isang bagay, kung totoo ba ito o hindi, di ba? Correct. At importanticious mga kabisyo na magve-verify po tayo ng information. Yes. Hindi pwedeng kapag may napunod tayo ng isang video, doon na kagad maniniwala na kaagad tayo doon. Kung talagang gusto mong malaman kung totoo ang isang bagay, dapat marami kang papanoodin mo yung iba't ibang sides before ka maniwala. Totoo That is, yun. kung marami kang time. Wala ka naman masyadong time para alamin ang mga chismis at kung totoo ang mga bagay-bagay. Magtrabaho na lang po tayo lahat dahil hindi naman po tayo anak mayaman. Sa bagay, diba? bakit mo pagkakaabalahan ng mga chismis na yan? Correct. Kung hindi mo naman pakikinabangan unless pwede mong pagkakitaan. Sa bagay. Then pwede kang mag-alat ng napakaraming oras dyan. Diba? Pero madalas talaga wala eh. Diba? Walang napapala. Wala eh. Ano mapapala nung masyado mong inaalam ang isang bagay kung di mo naman ikayayaman niya. Correct. Diba? Uuwi ka kayang laging gutom. True. Busog ka sa chismis. Busog ka sa kaalaman kung ano man yung inalam mo, di ba? Pero
Diba? Uuwi kang gutom. Kumakalaman ganyan. sikmura mo. Yan. Pero alam mo, partner, maganda din naman yung babalikan natin yung mga kinikwento sa atin na lalabas yung pare. In fairness, ang nagagawa naman ito sa bata, hindi naman ito para na-traumatize tayo. Hindi. Hindi naman tumatak lang talaga tumatak sa lang isip talaga natin. siya. Hindi kami na-traumatize tungkol dito. Pero ang nangyari dito, I think, na ano yung imahinasyon natin, di ba? Nakiliti at gumana ang imahinasyon. Nakakatawa kahapon, nung umaga, kahapon ng umaga, nag-video call ako sa anak ko, sa bunso ko. Ayaw niya akong kausapin. Sabi ko, ba't kaya ayaw ako netong kausapin? Talagang umaarte. Talagang tumatalikod, magalit siya, mainit ang ulo. Tapos iniisip ko, masama ba ang pakiramdam? Sabi ko, parang sakto lang naman, hindi tayo talaga akong pakausapin, partner. Hindi nag-good morning, ni hindi ako tingnan. Umiirap-irap. Umiirap-irap. Tapos alam mo talaga. Ikaw talaga. Manang-mana sa nanay. Yung pag wala sa mood ay yung makipag-usap, umiirap-irap pa. Nagdadabog. Umi-effort talagang tumalikod. Ganon. So, inisip ko, ano kayo nangyayari sa kanya? O eto na, napagan. Alam mo na, may overthinking mommy brain. Nag-isip, ano kaya nangyayari? Bakit kaya siya ganon? Hindi naman yun eh. Si Prince, partner, yung tipo ng bata na pagising niya, masaya siya talaga lagi. As in, nakangiti siya. Yung talagang, yung ang ganda ng umaga. Ganon, diba? Ganon yun. Tapos, kapag hindi ka niya pinansin, hindi ka niya kinausap, baka merong something. Eto na, nag-isip ako, ano kanyang nangyari? Eto na, naalala ko. Bago siya matulog, the night before, nag-bedtime story. Gusto niya yun mahilig siya doon, nag-i-imagine siya. Partner, gusto ko kasing ituro sa kanya yung kahalagahan ng wag magsisinungaling. Yan, don't tell a lie, 'di ba? Kasi gusto niya yung nanonood ng Pinocchio. Ayoko ng Pinocchio kasi syempre yung Pinocchio, nagawa na yan. Para saan pat inventor ako ng kwento? Kung hindi ako mag-iimbento ng bagong kwento para sa kanya. Sayang ang talent. Sayang ang talent, 'di ba? So, bakit ba pero gusto ko parang ganoon ang konsepto na ang kwento ko hindi ka dapat magsinungaling kasi sa kwento ni Pinocchio pag nagsisinungaling humahabang ilong. 'Di ba? Ganyan, 'di ba? So, ang sa akin ganoon din, pero ang version ko, partner, kasi antok na ako. Ang version ko talaga iba sa bawat hindi. Nababasa ko yung nasa isip mo eh. O hindi naman yun. Bata ang kausap ko. Kung siguro yung mga kaibigan kong walwalera, baka ang kwento ko ay iba ang humahaba. Pero kapag kabata, iba. Ang naisip ko sa sobrang antok ko, part, ano kaya yung nakakadire na hindi magiging yung magiging tatatak sa utak mo na dahil dyan hindi na ako magsisinungaling. Tsaka lagi pag nagsa-storytelling ako sa kanila, ang bida sila. Hindi pwedeng once upon a time there was a boy named kunyari Christian, pero hindi nila kilala yun. Pakialam nila, di ba? Pakialam nila. So dapat sila yung bida. So siya yung bida doon. Once upon a time there was a little boy named Prince. Ganyan. So tungkol ito sa bawal magsinungaling. Na sa bawat pagsisinungaling, may tutubong pimple. Yun. Tapos sinasabi ko na yung pimple, kadiri. Talaga lahat ng kadiring description to ko sa pimple, partner. Sinabi ko, at ang pinakahuling nangyari, partner, dun sa Prince, dahil nga, nagsisinungaling siya, naging pimple siya. Yung pagising niya, hinahanap siya ng mga magulang niya. Wala na siya kasi naging pimple na siya. So, tapos after nun, partner, nakita ko talaga natandaan ko, parang nalungkot siya. Yung parang sumiksik siya, tapos nakatulog. Kaya siguro the next day, ayaw na akong pansinin. Nadala hanggang panaginip. Oo, yun na nga. Kaya yun yung sinasabi din natin na mag-ingat din po tayo sa this is a funny story. Kung tutusin niya, sinabi ko sa asawa ko nung pauwi kami, alam mo, feeling ko talaga kaya siya medyo nainis sa akin kasi yung ending ng kwento ko, naging pimple siya sa kaduluduluhan. Nakakatawa man siyang isipin, pero kung ikaw ay bata na nag-i-imagine, 'di ba? Parang tayo na nung batang 80s at 90s, ang pare ay lalabas daw sa sugat, 'di ba? Yung mga ganun. Syempre dadalhin mo 'yan at i-absorb mo at maaari nga namang mapaniginipan mo pa, 'di ba? So, ito po ay isang pagpapaalala na maging careful po tayo dun sa mga pinapanood, kinikwento, pinapakinig. Lalong-lalo na sa mga bata kasi ang utak po nila ay sponge. Ito po ay esponha na lahat po ng ipapasok po nito ay ina-absorb.
Correct. Diba? At paniniwalaan nila. Sa true. Yung mga simpleng kwento, ito din, ito yung story naman nung sa akin with my kids partner. Yung tipong ayaw nilang matulog. So, nag-enjoy pa. Pero time for bed na. Na kailangan nila mag-sleep. So, nag-invento ako ng kwento. Horror story naman. Ayan. Oo. Mga nakakatakot na kwento. Syempre, bilang lagi ka nanonood, marami kang pagkukunan. Oo. Actually, simple lang naman yung kinuwento ko. Pag hindi kayo natulog, mauna ako matulog. Pag pikit na mata ko, lalabas si Sofia sa pinto. Sino naman si Sofia? Hindi ko alam, mga kalaro nilang sila lang ang nakakakita. Parang may ganun silang na si Sofia na napanood nila ay isang nakakatakot na na doll. Okay. Ganon. So yun yung sa kanila si Sofia. So sisilip sa pintong yan si Sofia mamaya. So talagang nagtaklob sila ng yung emosyon ko pa naman talaga. Lalabas si Sofia mamaya. Lalapit dito, bubuhatin kayo at dadalhin kayo sa bahay niya. Yan, so nagtaklob na kumot sila. Siyempre, totoo. Tapos sabay pikit ako, sabay ganun ako. Oo. Ikaw natulog ka na. Nakatulog ka na. Diretso tulog. Tapos nakikiramdam ako sa kanila kung magkikwentuhan pa o hindi. In fairness, natulog naman. In fairness na nahimik. Ikaw ba naman daling ka ni Sofia sa bahay nila? Diba? Nakakatakot nga naman. Pero ito pala yung naging impact. Sa susunod, ayaw na nilang pumasok na dalawa na sila lang na hindi ako kasama. Yan. Yung kwarto na yun, playground namin yun eh. Diba ngayon, nung nalaman... So supposedly, kung playground yun, dapat anytime pwede silang pumunta. Kasi it should be a place na... Happy place. Happy place na magiging masaya sila. Pero natakot na sila. Kasi na-imagine na nila si Sofia nakasilip. Diba? Mag-iingat tayo. Minsan nakala natin na nakakatuwa. So binago ko, in-erase ko yung kwento na yun. True. Na parang naging masaya dapat yung kwarto. Yung halimbawa na lang, tatakutin natin yung mga bata na sige, pag hindi ka kumain ng gulay, ganito, ganyan. Nakakatakot kasi makamamaya, mali yung kwento ko. Pag sinabi nating pag hindi ka sumunod sa daddy mo, pakakainin kita ng gulay. Mali yun, panakot mo yung gulay para sumunod sa daddy mo. But sabagay, for me, na hindi ko makain ng gulay, nakakatakot talaga. Diba? Kasi dapat normal na enjoyable ang pagkain ng gulay. Correct, hindi siya yung tipong ipapanakot natin. Sige. Pag hindi ka sumunod, pakakainin kita ng gulay mamaya. Tumatatak sa isip ng bata, teka, parusa yung gulay na dapat hindi naman. Yung version ng iba, sige ka, pakakainin kita ng gulay. Mali yun, di ba? Kasi syempre dapat maging enjoyable yung gulay na kainin. Yes. Tsaka kailangan yun sa growth, di ba? Ang version ng iba, katulad ko, kung magkikwento ako, sige ka, magiging sayote ka. Yun pa rin ako eh. Isang araw pimple ka na, minsan sayote ka. Isang araw patatas kang madumi. Diba? Yung mga panakot, alam mo, totoo naakala lang natin. Correct. Kaya nga ito yung sinasabi ko, partner, hindi ko alam kung exposure ba natin ito sa Once Upon a Time. Diba? Kasi yung mga tinidor doon nagsasalita, diba? Yung mga tinapay. Magiging tinidor ka, sasama ka na sa kanila. Sa true, diba? Yung mga ganun. Kaya yun din yung exposure natin, kaya tayo ganun. Pero yun nga hindi natin alam kung ano po yung magiging effect po nito sa underdeveloped brains, diba? Sa mga brain ng mga bata na hindi pa talaga fully developed. Baka mamaya, sa halip na makabuti, kasi ang intensyon naman mapabuti, 'di ba? Yun ang in fairness, yun naman ang intensyon natin, 'di ba? Katulad ko kanina, sabi ko nga, wag magsisinungaling. Ikaw, partner, sa kwento mo, matulog na ng maaga kasi syempre kailangan ng mahabang tulog para sa mga bagets, 'di ba? The intention is good, 'di ba? Kaya lang yung paraan, 'di ba? Hindi tayo sigurado kung talagang effective. Effective naman, pero kung ano ba yung effect talaga na after pa dito. So kung negative yung effect or negative yung impact ng kwento mo o yung ginawa mong paraan sa anak mo, baguhin mo agad, i-erase mo agad. Tanggalin mo agad sa isip nila yon. Yung halimbawa na pagmalikot, diba, unruly yung mga bata. Ano ba yan ang lilikot ninyo? Sige, pag hindi kayo bumait, pag hindi kayo nag-behave, dadalhin ko kayo sa lola nyo. Yan, diba? Biglang yung lola nakakatakot na. Diba? Ang impact nun, ayaw na nilang pumunta sa lola nila. Kasi in-associate na si lola sa punishment. Yes. Diba? So mag-iingat tayo sa mga ganong klase ng salita. Sige, isasama kita kay ate. Correct. Diba yung yaya na wala namang ginagawa, nananahimik, nagwawalis. Sa tingin niya parang threat na si ate. Hindi diba? dapat ganun kasi part naman din ng family si ate. Yes. Diba? So mag-ingat. Yan. At sa tingin ko, hindi lang po ito applicable para sa mga bata. Tayo din po, diba? Mag-ingat
mag-ingat din po tayo sa mga sinasabi po natin, sa mga pinupost natin, sa mga ina-absorb po natin. Kung tayo naman, 'di ba, ang pag-uusapan yung mga adults, yung mga mas matanda, mag-ingat din po tayo sa mga ina-absorb po nating information. 'Di ba? Yung informasyon ba na yan nakakatulong o nakakasama? Correct. 'Di ba? Nagiging dahilan ba ito para maging mabait ka o para maging masama, 'di ba? Kaya nga yung merong nag-trending na series tungkol sa isang serial killer, hindi ko talaga siya pinanood, partner, kasi nababasa ko yung mga nababasa ko yung mga comments sa mga tao kung paano yung effect na sa kanila parang madilim. So kung ikaw malungkot ka ng mga oras na yon, ang papanoodin mo pa yung mga madidilim, 'di ba? Yung magbibigay sa iyo ng negativity, yung magdadagdag ng ng kapangitan, isipin, 'di ba? Ang dami mo na nga problema, dagdag pa 'yan, 'di ba? Hindi mo dapat panoodin 'yun. 'Di ba? Dapat ang i-expose mo yung sarili mo sa mga kantang nakakatuwa, sa mga panoorin na nakakatuwa, 'di ba? Sa mga pagkain na masasarap, yung mga ganun, hindi yung alam mo na nga malungkot ka, may pinagdadaanan ka, ang papanoodin mo pa serial killer, 'di ba? Sa tingin mo ba makakatulong? Or ang ife-friendly mo ba yung mga taong walang ibang ginawa kundi magreklamo, 'di ba? Yan yung sinasabi din natin na piliin mo din yung mga tao sa paligid mo, 'di ba? Na makikipag halubilo ka. Correct. 'Di ba? May difference po yung pag-uusap ng mga taong durugista, sa mga taong ang intensyon ay kumita ng pera, sa mga taong ang intensyon ay magwalwal. So pipiliin po natin ano ba yung makakatulong po sa atin. Maging maingat tayo doon kasi minsan hindi tayo hindi tayo maingat sa mga binabasa natin, sa pinapanood natin at sa mga taong kinakausap natin. Correct. Hindi tayo aware, hindi tayo conscious na ang nagiging impact pala nito sa sarili natin kahit matatanda na po tayo ay negative or positive. Akala natin basta nakikipag-usap lang tayo. Minsan nga yung eavesdropping lang. Kunyari, naguhugas ka ng plato tapos may nag-uusap sa kusina tapos negative, puro chismis, puro kahalayan yung pinag-uusapan nila. May impact yun Kahit naguhugas ka ng plato, alam mo sa sarili mo na pinaprocess ng brain mo yung usapan na naririnig mo. Diba? So maging maingat ka doon. Baka mamaya kasi mali yung pag-process mo. Pwede mong i-observe na, ay teka, normal yun, gagawin ko din. Kahalayan nga yung pinag-uusapan nila. Or pwede rin sabihin ng brain mo na, hindi ko gagawin yun, mali yun. Kaya maging maingat po tayo doon. Hindi porke matanda na tayo, alam na nating lahat. Hindi. Nagkakamali pa rin yung brain natin. Correct. Lagi po tayong nagkakamali, promise, di ba? Kaya kung, alam mo, mag-take lang ako from that partner. Totoo yan, hindi porke matanda ka na, feeling mo alam mo na lahat. Yes. Pwede ka pa rin magkamali at pwede ka pa rin mag-sorry. Ito po ay isang paalala. Yan. Iba naman to, medyo alam mo, octopus kami sa lasalabit ng topic. Hindi, ito ay sign para dun sa isang matanda, 'di ba? Ikaw, matanda na, adult ka na nagmamatigas ka pa, 'di ba? Hindi porke matanda ka na, bawal ka rin mag-sorry. Yes. Oo, wala lang. I just felt na parang baka may matamaan din sa ganyang klaseng statement. Hindi, kasi minsan may ganyang feeling mga matatanda. Hindi, alam ko na lahat. Ako lagi ang tama, hindi. Mataas ang pinag-aralan ko. Hindi ako pwedeng bumaba. True, 'di ba? Ako mas matanda, ako ang mas may wisdom, ako ang dapat pakinggan, ako lang dapat, hindi ako pwede mag-sorry sa'yo. Hindi. At hindi porke matanda ka, ibig sabihin hindi ka pwedeng matuto sa bata. Correct. Ang dami pong matatanda na natututo sa mga bata at dapat alam po natin yun. Tama. Yung mga matatanda, raise your hand. Umaray na naman. Correct. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! This portion was brought to you by Ano to? Parang galit na galit yung natin. Parang barado na siguro. Wala na sa linis, maingay na. Meron kaming dito anong bang tawag dito? Exhaust fan. Ang ingay niya na. Parang hihigupin niya lahat ng mo. Hihigupin niya yung headband ko. Hihigupin niya lahat ng mo. Ng lakas. Ng parang ganun. Ang lakas niya. Anyways. Diba, mag-ingat. Mag-ingat po tayo sa mga ganyan. Correct. Tsaka ganyan din tayo sa mga pulis. 'Di ba? Sa halip na parang ang idea natin tungkol sa pulis,
na pinapakita sa mga bata is that sila ang defenders and protectors. Pero dahil sige ka, kukunin ka ng pulis. So ang feeling tuloy natin sa pulis, kalaban, 'di ba? Yung mga ganon. Ginagawa kasing panakot. Akala lang natin walang effect, pero hindi natin alam. Alam mo, napaka-complicated ng brain. Hindi natin alam kung ano yung pwedeng maging epekto ng isang salita nito sa isang tao. Correct. Kasi at lahat ng salita ay iba't iba ng interpretation sa bawat nakikinig. Hindi lahat ay pwedeng intindihin literal, yung iba pagkakaintindi figurative, 'di ba? Yung iba symbolical. May mga ganon. So mag-ingat tayo. Tatansyahin mo sa tao nakakaintindi at hindi nakakaintindi, 'di ba? Kaya nga may mga tinatawag tayong layman's term. Kapag may mga pinapaliwanag ka na hindi naiintindihan ng hindi naman, 'di ba? May ganoon nagpaliwanag ka ng salitang ikaw lang nakakaintindi. Ipapaliwanag mo ngayon sa kausap mo na dapat maintindihan niya 'yon. So gagamit ka ng layman's term, 'di ba? Yung mga ganoon. So applicable siya sa napakaraming sitwasyon ng buhay. Correct. Na parang halimbawa, doktor yung kausap mo. Maraming mga jargons ang mga Totoo. mga doktor na parang pag sila nag-uusap nagkakaintindihan normal. sila, pero pag nakipag-usap na sa isang normal na tao na walang kinalaman sa medisina, ano 'yon? Ano daw? Isang napakalaking tanong na ano daw? Ano sinasabi niya? Parang kahapon, 'di ba? Correct. Ka. Kahapon nagmi-meeting kami. Yung mga tao sa meeting, oo lang ng oo dun sa mga technical terms na hindi naman po namin lahat talaga naiintindihan. Nagkakaintindihan lang IT at engineers. Oo, correct. Kasi iba yung mga DJs, hindi namin alam yun. True. Iba yung ibang terminology nila tungkol sa mga yung mga words nila kahapon, teaming, yan. Yung mga Nick, SSID, ganyan. So, para sa isang normal na IT person, 'di ba? Parang yan na regular regular language yan. Yes. Wala lang 'yun. 'Di ba? Parang Becky language. Para sa mga Becks, pag nag-uusap sila ng ng mga salita nila, talagang nagkakaintindihan sila, pero para dun sa hindi ka naman masyadong exposed sa ng mga Becky, ganyan. Siya talaga, hindi mo siya maiintindihan. Ganon. So, kailangan, if you want to send the proper message across, you make sure, 'di ba, na naiintindihan ng taong kausap. Yes. Ganon. O basta ingat lang po tayo sa mga ina-absorb na mga information, ganyan. Kasi hindi natin alam yung magiging effect nito sa buhay ng isang tao. Kahit sa TV, 'di ba? Akala natin, TV yan, syempre mainstream. Pero pag nanood ka pala nung palabas na yon, for example, balita. Minsan nakakalungkot lalo Diba? Parang, ano ba yun? Ang lungkot-lungkot ko na nung napanood ko yung balita tungkol sa patayan, na pinatay na aso, ninakaw na bata, babing itinapon ng nanay at tatay. Diba, nung napanood mo yan, lalo kang nalungkot. Ano ba yan yung nangyayari sa paligid? Tama. So, maging maingat tayo kung hindi naman nakakatulong sa emosyon mo. Hindi naman nakakatulong, diba, sa state of mind mo ngayon, sa mental health mo. Pwede kang pumili ng ibang panoorin na makapagbibigay naman ng joy sa puso mo. Correct. Kasi pwede naman yun. Alam mong iyakin ka, may pinagdadaanan ka, broken-hearted ka, tapos 'di ba gusto mo maka-move on, pero ang pinapanood mo, 'di ba, puro love story. In a way, hindi makakatulong 'yon. Kasi lalo mo nga hanapin yung ex mo, 'di ba? Na parang dapat ganito kami sana Dapat masaya pa kami ngayon, naglalambingan pa kami ngayon, pero hindi na, 'di ba? Well, pwede ka naman manood nun kasi hinahamak mo. Maghihiwalay din kayo habang nanonood ka ng sine. Ilaw yung TV, binato ng plato. Maghihiwalay din kayo. Ganyan din kami nung umpisa, 'di ba? So hindi nga nakatulong. So confirmed, hindi nakatulong. Nakadagdag pa, 'di ba? Naging bitter ka patuloy sa buhay at sa mga magjojowa. Kasi totoo naman yung partner kapag halimbawa bagong break ka, lahat ng mga kaswitan, nakakairita, nakakabwisit, 'di ba? Natatandaan ko nun kapag Valentine's Day tapos wala akong jowa, tapos nakakita ko ng mga naka-couple shirt. Gusto ko talagang tanggalin. Bitter na bitter ako. Gusto kong tanggalin yung mga couple shirt tapos pagbuhulin sila. Alam mo, itali silang dalawa tapos lagi sila sa gitna ng dagat. Tapos anurin sila doon hanggang matuyot sila. Ang layo na ng dinala ng imagination ko, nakarating na Pacific Ocean. Di ba, hindi nakakatulong? Totoo yun. So maging maingat tayo sa ina-absorb. Control natin yon, control. Although may mga bagay na beyond our control, pero depende na lang sa iyo kung paano mo nga tatanggapin, paano mo ipa-process at paano mo i-apply or hindi i-apply sa buhay mo. Basta maging maingat, maging Totoo maingat. Yun. Alam mo, sa totoo lang, ang nakakalurky na ng world ngayon
Talaga, sa totoo Oo, lang. Sobra. Ano parang Complicated. Oo, sobrang It's becoming complicated more siya. complicated. So true. Kaya nga, wala lang, ano lang tayo, one day at a time. Chill. Chill lang muna tayo, ganyan. Totoo yun. Dami na eh. Parang katulad ng religion partner, dati 2 lang naman yung alam ko. Ngayon ang dami na. Gender. Oo, ngayon ang dami na din. Ang dami ano ng pa ba? options in life, Oo, no? ang daming options. Pagkain, dati memorize mo lang, iilan lang naman. Mababilang mo sa 10 mga daliri kung ilan lang, kung ano-ano lang yung mga kakainan. Oo, yung mga restaurant, Correct, diba? diba? Ilan lang yung, yun nga, bilang na bilang True. lang. Parang nung bata Ngayon, tayo, masarap at saka ang daming options. Parang nung bata tayo, partner, hindi tayo na-expose sa iba't ibang klase ng food or wala lang tayong pambili. Pero parang feeling ko, na-expose lang tayo kung hindi sa karinderya, sa mga fast food. Pero yung hindi katulad ngayon na expose na tayo sa Thai, kung gusto mo ng Greek, kung gusto mo ng Indian, 'di ba? Correct, Kung correct. gusto mo ng, 'di ba? Mediterranean, Italian, mga Oo. ganun, 'di ba? Samotsari na, no? Pescatarian, vegetarian, mga ganun, kung ano mang yan. Samotsari na. Totoo. Iba-iba na talaga. Anyways, Nakakatuwa, marami namang options, pero minsan nakakagulo din sa sobrang dami na. true. Diba? Information lahat yan eh. Parang, teka, nagkakaroon tuloy ako ng maraming isipin. Na dati, 2 lang naman yung pagpipilian ko. Ngayon, ba't ang Tama. dami-dami na? Hindi ba't nakakalito? Sabi nga ni RMV Parilla, ganyan po ako kaya ayoko na nanonood ng balita. Pinipili ko lang ang pinapanood ko. Totoo din naman yun. Totoo. Ako hindi ko rin alam ang latest happening kasi hindi rin ako nanonood masyado ng balita. Correct. Hello kay Isa Mel. Sabi niya, Kabisyo, pag birthday greet naman po. Salamat and God bless. Happy birthday, Isa Mel! Sabi ni Norse Biazon Zetcor, Hi Nicole, watching here sa jeep, going to work. Nice outfit as always naman. Ganda ng mga outfit mo. Thank you, Norse. Ingat ka sa pagbiyahe. Baka mamaya kakanood mo ng sa amin sa FB Live, hindi mo alam. Nadudukutan ka na pala, 'di ba? Libang na libang ka, Libang na libang ka, tawan-tawa ka. Pag uwi mo, iiyak ka. Nawala yung wallet. Oo. Oh, Nalibang na din yung magnanenok ng wallet mo. Natandaan ko dati nung meron pang FM radio sa mga cellphone. May mga tambalanisa tayo na ang kwento nila before is, di ba, nakikinig sila through their earphones or headset. Alam nilang nanakawan sila ng cellphone kasi hindi na tumutunog yung earphone. Nahugot na. Nahugot na. Kasi nanenok na nga yung cellphone, earphone na lang yung natira. O ingat kayo doon sa mga nasa labas tapos nakikinig sa cellphone nila. Diba? O nanonood sa cellphone nila via FB Live. Yes. Si Marites Alabata, ako po nung bata ako, panakot nila sa akin ipis. Kaya until na matanda na ako, takot pa rin ako sa ipis. Well, normal naman yung ipis. Nakakatakot Kaya talaga buisit sila. yung ipis. Butiki, Oo, nakakatakot. correct yan. Kaya buisit yung ipis na yan, feeling butterfly. Totoo. Alam mo yung very confident sila. Parang feeling nila butterfly sila. Tsaka hindi mo alam kung nananadya sila, parang gustong dumapo sa'yo, or di ba may mga ganong time na sabi nila, ay uulan or pag nayayanig sila, or sila, parang disturbed sila. Disturbed yung peace nila. Oo. Naglalabasan sila. Naglalabasan sila, tapos lipad sila ng lipad. Normally sa mga tao sila lumilipad. Oo, correct. Kasi nga Parang feeling nananadya. butterfly. Kasi feeling butterfly, mga feelingero talaga mga ipis na yan. Sabi ng mga ipis, matuwa kayo sa akin, butterfly ako tonight. Correct. Kahit sa totoo lang yung itsura niya, yung feels niya, unlike sa Ang gaspang butterfly. kasi. Correct. Ang gaspang ng paa nila. Totoo. Sabi ni Catherine Nunez, sa birthday ko po sa Friday, birthday wish ko makapunta sa Uy. booth. Advance happy birthday, Catherine! Also celebrating his birthday today, si John Itaka. Hello, John! Happiest birthday to you! Enjoy your birthday celebration at tandaan mo, mahal na mahal ka ng asawa mo na si Maricar Leyva. Yan. Yay! Nasa Singapore sila ngayon. Yan, enjoy. Kung ano man ang kainang magaganap dyan, sige, ikain nyo na lang kami. Happy birthday, John! Happy birthday! Sabi ni Renally Monaski, ako pag bad mood ako, nanonood ako ng comedy. Pero sabi naman nung In-Ray, ako hindi. Nagpapadala ako sa emosyon. Pag malungkot din ang pinapanood ko. Kaya pag nanonood ako ng mga patayan, kabahan ka na. Watching siya from Iloilo. Di ba? Nakakatakot.
Oy, kailangan daw ng lambing. Batiin natin na magandang morning ating masugid na tambalanisa na si Janet Paulnet B. Tan. O, diba? Ikaw na ikaw, sayo talaga yung greetings, diba? O, Janet, okay ka lang ba? Laban lang kung ano man yung mga eksena mong kaartehan. Yun na lang lagi nating iisipin mga kabisyo dapat Laban lang. Maganda yung natanggap ko na message kaninang umaga Ano ba yun? Ano yung sabi? Put on the armor of God so that you can stand. Ano ba yun? Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. O, diba? So, kapag ka nakabasa kasi, biblical, Ephesians 6:11. So, kapag ka nakabasa ka nito, ito ay isang reminder na para kang may imagine mo para kang merong invisible shield. 'Di ba? Invisible shield, na ang shield na ito ay galing sa Diyos. So kung ano man yung mga pagsubok, challenges, mga kalaban na dadating sa buhay mo ngayong araw na ito, 'di ba? Kayang-kaya mo kasi you are putting on the full armor of God. Totoo 'yun. Always remember that. Sarap no, Tsaka nagiging kampante ka. Oo, parang nakakalma ka. Okay. Nagkakaroon ka ng peace of mind. Ayun. Ano partner? Fanscan ba tayo? Let's do the fanscan. Ayun, Gusto mo ba ng 500 pesos, kabisyo? Sa true, pampasaya. Kung ikaw ay nakakaramdam ng kalungkutan. Yan. Yan ang mga dapat na pinipili. Oo. Piliin mo maging masaya. Piliin mo nga sumali sa fanscan. Para ikaw naman ang mapili. Malay mo, ikaw na ang mananalo ng 500 pesos. Kaya Manila, scan mo na. Ayan na. Nakikita nyo yung QR code ng Love Radio Manila. Itapat lang ang camera ng inyong cellphone para ma-scan ang nilalaman yan. Tatanungin ka lang dyan, anong pangalan mo, ano cellphone number mo, saan ka nakatira. Ganun lamang kasimple. Tapos Correct. meron tayong question specific para sa programa ng Tambalan. At ang ating question for today is... Ito ay kilalang festival na pinupuntahan naman sa Lukban, Quezon. Ayun, letter A. Moriones Festival. Letter B. Giant Lantern Festival. Letter C. Fiesta Carnival. Or letter D. Pahiyas Festival. Ayan, syempre. Nakakamiss yung Fiesta Carnival. Oo nga, nakakamiss. Saan ba yun? Cubao? Sa Cubao. Oo, Cubao ba? Yan. Tanggal na yung isang sagot nyo. Di ba? Kasi sa Cubao yung isa. Hindi siya sa Ay, sa bagay, Cubao, Quezon City. Cubao. Siyudad ng Quezon. Nakarating ka Baka ba doon? sa Fiesta Carnival? Oo yata, parang di naman maraming beses kasi may entrance, di ba? Oo, parang feeling mga mayayaman na Oo, inakarating parang, sa mga ganun dati. parang nakapunta pero hindi nakasakay. Di ba? Nakarating lang entrance lang yung kinaya ng budget. Ganon. Ang carnival na napuntahan lang talaga natin, yung sa barangay lang, pag fiesta. Yung mga may nalalaglag na bakal. Ganun. Correct. Kaya nga yung mga tornilyong, yung kapag ka sumakay ka dun sa octopus nila, naririnig mo yung mga tornilyo na pag nakita mo parang maluluwag talaga sila. Ganong carnival. Totoo. Naalala ko yung mga ganun, yung horror house sa probinsya. Oo, correct. Pag naitulak ka ng kasamahan mo sa loob, kasi nagtatakutan sa loob matutumbay yung matutumbay lahat ng mga dingding doon. Correct. Kasi tinayo lang yun Tapos binaon ng kaunti dun sa lupa. Oo, ka dyan. Kaya nakarating ako sa Star City, wow na ako. Sabi, ang galing ng haunted house nila. Ibang level. Parang totoong mansyon na nakakatakot. Correct. Diba? Amityville pa yung pangalan ng horror house dito sa Star City. Noon, bago naggabi ng lagim. Oo. Ayan. 500 pesos at mamaya po bago matapos ang programa ng Tambalan, i-announce namin ang pangalan ng maswerteng mananalo ng 500. Kaya, scan lang. Good luck. O siya, exit na muna tayo, partner. O mag-shoutout tayo hanggang mga 9 o'clock. Pwede din naman. Sige, may 5 minutes pa. Sabi ni Rosalie, ate, dami nakukuha naming aral sa inyo.
Kaya favorite ko makinig sa inyo, Tambalanista po ako. Thank you. Buti naman may natututunan ka. Thank you naman. Para may saysay naman ang pagpasok namin sa araw-araw. Sabi ni Pongski Gomez Halandon, parang may tatamaan sa sinasabi ni Nicole. Saan doon? Ang Alin dami doon? sinabi Ang dami ko sinabi. Kaya nga minsan kapag kami nagsasabing, grabe na gusto ko talaga yung sinabi ninyo or nainis ako sa sinabi ninyo, sasabihin ko, alin doon? Diba? Sa dami ng sinabi namin. Pabati naman po, birthday ko po ngayon, sabi ni Irish Dizon. Si Erlinda Santillan Sumage says, Nicole, kahit anong outfit mo, carry mo, at ang ganda mo. Si Chris, lalong gumagwapo. Thank you. Nako, sweldo day to day kasi. Kaya nga, kayo may mga wala ganyang... kaming pera. Oo. Late yung sweldo namin. True. May mga ganyang Pambobola. Sabi ni Fe Gabiera Sadi, shout out Miss Nicole para ganahan naman ako maglaba kahit day off ko. Tambalanisa since 2007. Oh, galingan mo sa paglalaba mo ha. Hello kay Shiver. Sabi niya kahit nga life decisions na iimpluwensyahan ng movies. Magugulat ka na lang sinampal ko ang amo ko kasi yun yung ginawa ng main character. Apaka-tricky, di ba? Hindi, pero totoo yun, yung mga pinapanood po natin. Kaya nga, di ba, partner? Napaka-influential lang mga ng pinapanood True. natin, lalo na pag pelikula. Yes, lalo na pag K-drama, di ba ikaw yung nagsabi noon? May feeling tayo na kapag K-drama, feeling natin na yung mga jowa natin parang dapat gano'n na tuwing may ginagawa sila sa atin, parang nagsuslow motion ng paligid, parang K-drama. Pero hindi gano'n sa tunay na buhay. Kaya tuloy nagkaka-break yung mga mag-jowa kasi mga babae feeling nila dapat parang pang K-drama yung datingan nila. Totoo, yung yung isang eksena dyan, ang expectation, kwento to ng kaibigan ko expectation nila, yung girlfriend kasi inabot ng ulan sa daan. Yan. So ang kwento niya daw doon sa boyfriend niya, akala ko susunduin mo ako. Sabi, kakapanood mo na naman ng telenovela yan. Kasi napanood yung eksena sa telenovela, sa Korean novela, dumating yung boyfriend niya, sinundo siya. Diba? Parang ang dating nun, ang sweet-sweet. Totoo naman din, very sweet. Tapos ang ganda pa nung eksena na parang nasa ulanan tapos magkasukob sila sa isang payong. Hindi siya sinundo ng jowa niya. Correct. Naulanan siya, nagalit. Oo, nagalit. Sabi, hampasin pa kita ng payong. Sabi ng jowa, kakanood mo ng kaya mo namang umuwi na mag-isa. Di ba? Parang... Hindi. Tsaka, aminin na natin ba, partner sa mga telenovela, sa mga K-drama, kung man sinundo, let's say sinundo yung friend mo ng jowa niya, partner, hindi naman talaga nakakakilig yung mabasa yung paa mo ng baha? Di ba? Yun naman talaga ang tunay na buhay. Pero ikaw dahil napanood mo, ang ganda pa ng shot, ang ganda ng angle, napaka-romantic nung pagsundo. Tama. Na talagang yung babae, kilig na kilig at ikaw naman habang nanonood ka ng Korean novela, kilig na kilig ka rin kasi feeling mo, sa totoong buhay mo, mangyayari. Correct. Hindi nangyari. Hindi kasi sinundo ng jowa mo, pinagalitan ka pa. Ang sabi sa'yo, tutusukin ka pa. Payong. Hindi, tsaka, yun nga kahit naman sinundo at pinayungan, sa totoo lang naman, hindi siya katulad ng K-drama na nakakakilig talaga. Unless parang first time mo talaga na nakasama siya, tas crush mo talaga, yun, nakakakilig yun. Pero kung ba jowa mo talaga, di ba ang intention nyo naman, hindi ka mabasa ng ulan, nakakairata kaya basa yung stockings, di ba? Tsaka hindi yung, sa Korean novela kasi napanood nila, si ate nagpakabasa talaga ng kusa. Ginuuna, tapos biglang dadating yung jowa niya. Jajakitan, babalutin siya, yakapin muna para mainitan. Ganun. Tapos tayo naman, nakakakilig, diba? Pero sa tunay na buhay, pag basang-basa tayo, tapos lagyan tayo ng jacket, di ba nakakairita, tapos pinatong lang yung jacket, di ba? Tsaka in the first place, hindi ka magpapakabasa ng sa totoo lang. Masisilungan. Taka ka ba? Correct. So di ba malayo sa totoong buhay? Si ate kunyari walang masilungan, hinihintay yung jowa, sinisilip kung paparating na. Correct. Di ba? Totoo. Yung mga K-drama na naubutan ng ulan, tapos hindi na naghanap ng silong, hinayaan na lang talaga, nagpabasa na lang talaga ng bonggang-bongga. Tapos biglang dadating yung leading character, yung lead character. Magbibigay ng jacket na mas malaki pa dun sa babae, mga ganon. Tapos babagalan, lahat ng angle mabagal. Tapos may titigan ng mga pagkalagkit-lagkit, ganon. Pero sa totoo lang, sa tunay na buhay, di ba? Pag nabasa ka ng ganon, wala nang panahon magtitigan. Di ba? Maghanap na tayo ng silong. Kasi ito patanga-tanga, ba't nagpapakabasa ka? So true. Kasi yun yung totoong buhay. Diba? So minsan pag hindi na-meet yung expectation, nagagalit, inaaway yung boyfriend. Correct.
So yun yung sinasabi niya. Si Erlinda Sumage, pabati naman po sa lahat ng August celebrators, sila Carlo Hermi at Susan Santillan. John Rich Zosa, shout out listening from Canada. Thank you. Thank you. Eloisa Lopez, pa-flex naman po DJ Nico, lagi nakikinig sa boses ninyo maganda. Pabati naman po ng happy birthday ang aking kapatid na si Annie Enriquez, Tambalanisa since 2007. Ayan. Sabi ni Gawil Lionel, laklak sila ng realidad, hindi naman ang scripted ang real life. Oo. Oo nga, tama Diba? naman yun. Iba yung realidad sa napapanood sa Totoo. sa pelikula. Dagdag nga nitong si Shiver, yung hahayaang mabasa sa ulan kinabukasan lalagnatin, sira ang kabuhayan, absent, di ba? Pero ang katotohanan, ayaw natin magpabasa ng ulan kasi pag nagbabasa tayo ng ulan, may posibilidad na magkasakit tayo. Pag nagkasakit tayo, hindi tayo makakapasok. Pag wala tayong pasok, wala tayong pera. Correct. Kaya yung mga nangyari sa mga K-drama na papabasa-basa tapos naghihintay ng mga susukob sa kanila, mga etchos lang lahat yan. Si Noel Agatsuma, pabati naman po sa lahat ng mga kabet. Ha? Oo, may pinapatamaan Grabe, may siguro pinaparinggan. Name reveal, please. Charot. Shoutout natin, gusto mo. Correct. Janice Malanom, pabati naman sa anak ko birthday niya today na si Angelo Oreya. Happy birthday, Angelo! Ang aking sweet na ate Ninang, Tita Dory Lustado, good morning. Hello, Tita Dory. Good morning. Ay, good night na pala. Ay, o nga, ibang oras sa kanilang lugar. Salamat po sa pagtutok. At ang totoo, sabi ni Geraldine Madera, at ang totoo, hindi pang K-drama lady ang itsura natin. Yun din ang katotohanan. Hindi maliit ang mukha natin. Oo, sila hindi tayo cute balingkinitan. Correct, di ba? Tayo, pag nabasa, dugyot ka. Ang pangit natin tingin. Ikaw pa ba gusto mong mabasa yung kilay mo? Siyempre hindi. Siyempre hindi. Kakalat yan, di ba? Manghulas yan. True. Yun ang katalagang katotohanan dyan. Hindi tayo kakutis ng mga leading character sa K-drama. At sa totoo lang, di ba, ayaw talaga nating mabasa kasi mahuhulas tayo. Yung talagang katotohanan. Yung sa K-drama, never silang nahulas. Di ba? Kaya wag, mga girls, mga ladies, mga beshi, wag po kayong umarte sa mga jowa ninyo kasi na parang bakit ganun, hindi pang K-drama yung galawan ng boyfriend. Ba't hindi ganun? Kaya ka hindi ginaganyan ng jowa mo kasi hindi rin naman pang K-drama itsura mo. Yun talaga yung dyan. Correct. Yun talaga yung masaklap na katotohanan dyan. Kaya laklak ka na ng realidad. Totoo. Laging gustong isabuhay ang mga napapanood sa TV. Correct. O sa cellphone. Tama. Ayan na. Salamat sa mga tambalanisa natin na nakatutok this Feel Good Tuesday. Sana wag mag-ulan. Maganda lang yung yung weather, yung kalma lang ba? Yes. Siya, mamaya tayo dito 9:20ish para sa isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. See you laters.